Ramir Boulder po. Bibigyan ko lang kayo ng update sa impeachment ni VP Sara. Dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara, inihain na sa Kamara. Ito na, ano? Ang pinakakahintay ng mga ayaw sa mga Duterte. Pero ito ang kinakatakot siguro ng mga kampo ng mga DDS, mga didilis. Oh, ito na, makinig po kayo. Hmm? Ed, ano ang grounds for impeachment dito sa mga inihaing complaint ngayong araw? Ela kabilang yung betrayal of public Oh, trust dito sa grounds for impeachment na nakapaloob doon sa dalawang panibagong impeachment complaint na inihain sa betrayal of public trust. Tandaan po ninyo, ito rin ang mga dahilan ng naunang impeachment. Ito yung kanilang complaint, ano? Nung yung na-dismiss na kaso ni Sara Lustay Duterte, ah, na diniklara ng Supreme Court na unconstitutional. Oh, sige na. Ito na yung panibagong impeachment. Dalawa kay kay BP Sara. Hmm. Ito po yung update ng kanyang impeachment complaint. Pangalawa, yung grupo ng mga civil society na pinapangunahan ng apo ni dating Pangulong Corazon Aquino. Hmm? Ito po, dito dapat matatalakay ang kanyang mga undeclared asset. Ano? Yung mga bank account na hindi po nakadeklara sa kanilang salin. Kasi nga po, nung panahon po ni Martires, Ombudsman Martires, ay nagkaroon ng restriction ng salin. Hindi po, basta-basta mabuksan ang salin na walang pahintulot ang nagmamay-ari ng salin. Halimbawa ako, kung wala po akong pahintulot, ha, na ipakita ang aking salin, kung sino man yung nagre-request, ay hindi po pwedeng maipakita. Kung sakali man pong pumayag po ako na ipakita yung salin ko, ang gagawin po nung nag-request ay ipapanotarize pa. Ipapanotarize at napakaraming proseso. Ganyan po humirap ang panahon ngayon, ang panahon nung panahon pa ni Duterte, pero nung umupo si Boying Rimulya, nawala na po yun, nabago na po yun, bumalik po sa dating patakaran na kahit na sino, kapag naghihinala ka na may ninanakaw ang opisyal na ito, kailangan mong kumuha ng salin upang mapatunayan mo kung totoo mang nagnakaw ito o hindi. Kaya namayagpag po ang mga magnanakaw nung panahon ni Duterte dahil nga isa yan sa mga hindi po nakikita ng publiko yung mga salin ng mga taong halal sa ating lipunan. Ano? Na naintindihan nyo na po. Ito po ang gustong-gusto ng mga didilis. Ano? Na wag maipakita ang bank account ni Sara Duterte dahil ito po ang may talagang mabigat. Ha? Yung joint account nilang magama. Joint account nilang 2 billion pesos na sa BPI na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabubuksan dahil nga
mayroon tayong bank secrecy law. Kapag po itong impeachment ni Sara Duterte ay umusad itong February na ito, lahat po 'yan mabubuksan. Kaya ayaw niya man sa gusto, bubuksan po 'yan. Ganyan po ang patakaran ng impeachment, ano? Oh, patuloy po tayo. Sa House of Representatives ngayong araw na laban kay Vice President Sara Duterte. Dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang inihain ngayong araw sa House of Representatives, kung saan nauna ang isinumiteng complaint ng ilang leader ng progresibong grupo na inendorso ng Makabayan Bloc. Ayon kay former Representative Franz Castro na isa sa mga complainant, betrayal of public trust ang ground for impeachment na nakalagay sa kanilang inihain kaninang umaga. Nakita naman natin noong mga hearings na kinundak dito sa 19th Congress yung tungkol doon sa confidential funds, kung ano ito. So specifically, yung Alam niyo po, sasabihin ng mga didilis diyan na recycled daw po 'yan. Recycled daw yung mga impeachment ngayon na para kay Sara Duterte. Pero recycled na kung recycled. Hindi po narinig 'yan eh. Hindi po napakinggan ng korte ng impeachment court, Kasi nga po na-archive. Tuluyang ibinasura ng Supreme Court. Oh. Ay gumawa po ng panibagong rules ang Supreme Court tungkol sa impeachment. Kaya po tuluyang naibasura. Ano? Ngayon, magpapatuloy na ba ang impeachment ni Sara Duterte? Ay tignan po natin kung talagang kung yan ang patutunguhan. Pero sa totoo lang, kung wala ka talagang itinatago, malakas ang loob mo eh. Kagaya ni President Marcos. Wala naman siyang talagang itinatago. Pinapabayaan niya lang. Pero ito, mga kabig po ng mga Duterte, talagang nagsisikap po sila na huwag matuloy ang impeachment. Ano? Hindi ko alam. Siguro kakampi lang nila yung mga maestrado ng Supreme Court kaya nagkaganon. Biro mo, lahat bumuto sa unconstitutional. Tuluyan ang ibasura ang motion for reconsideration ng Kamara. Oh. Ako nakakapagtaka talaga ni isa walang pong kumontra eh. Lahat po sila. Bakit? Nagkaroon ba ng hokus-pokus? Abay, hindi natin alam. Patuloy po ang tayo. una ay by gross abuse of discretionary powers over 612.5 million pesos. So, ito yung confidential funds involving OVP and DepEd. Kasama rin na complainant sa nasabing impeachment si former Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas. Bukod sa kanila, sinundan agad ito ng isa pang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo na inihain naman ng civil society group sa House of Representatives, kung saan ang endorsers ng nasabing complaint ay sina Representative Leila de Lima at Representative Percy Sendanya. Ito po yung mga grupo ng civil society. Ang nag-endorse po yan ng complaint ay walang iba kundi si Representative Leila de Lima, ang pinakulong ni Digong Duterte nung panahon niya, at itong si Percy Sendanya. Ano? So ang articles for impeachment natin, una tungkol sa grave threat na Ito po si Kiko Aquino ang apo. Ang apo ni dating President Cory Aquino. binaba ni VP Sara Duterte laban sa mga matataas na opisyal. Pangalawa, tungkol sa 612.5 million in confidential funds na hindi na ipapaliwanag kung paano siya ginasta. Pangatlo, yung mga allegations of bribery na naganap sa DepEd habang siya ay nanunungkulan bilang kalihim ng departamento. Pang-apat, yung undeclared wealth po niya sa kanyang mga SALN. At panlima, yung tungkol sa involvement niya po sa mga EJ case na naganap nung panahon ng administrasyon ng kanyang tatay.
Kaya nakikita ko po itong, impeachment laban kay Vice President Duterte ay mabigat. Kasi isinama po rito yung mga, involvement niya sa AGK. Ito po ay, ang naglabas po rito yung mga dating pulis ng Davao na sila Matubato ay si Matubato nga at saka si Las Cañas. Ito pala si Las Cañas yung dating pulis. Ito si Matubato, ito yung mga, killer ng, Davao Death Squad na umamin na rin, may video pa nga po 'yan, ano, na talagang mayroon pong existing po noong panahon nila ang Davao Death Squad. Kinuwento nga nitong si Matubato na marami daw silang pinatay sa utos daw di umano ni dating, presidenteng, Digong Duterte. Nagpatuloy po 'yan hanggang sa mahalal na presidente itong si Duterte, si Digong Duterte, ayon po sa kay Las Cañas at kay Matubato ano, nagpatuloy 'yan. At nung kasalukuyang presidente na si Rodrigo Roa Duterte, mayor naman 'yun si Sara diyan sa Davao, kaya nagpatuloy po yung tukhang diyan sa Davao, ano. Patuloy po tayo. Parehong umaasa ang dalawang grupo ng complainants na maaaksyonan agad ito ng House of Representatives. Binigyang diin ng parehong grupo ang umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds sa OVP at ng Department of Education noong kalihim pa si VP Sara. Bukod dito ang iba pang impeachable offenses na nakapaloob sa isinumiteng complaint ng grupo. Samantala, hindi naman ikinagulat ng kampo ni Vice President Duterte ang panibagong complaint na inihain ngayong taon. Ayon kay Attorney Michael Poa, handa ang defense team ng pangalawang Pangulo na harapin ang mga paratang na ito sa tamang venue, kung saan tiwala aniya sila na kung magkakaroon ng patas na pagsusuri ay mapatutunayan na ang mga akusasyon ay walang basihan sa katotohanan o sa batas. Ngayon isa sa inaantay ay yung paglilinaw mula sa Korte Suprema kung kailan talaga maghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Duterte, dahil ayon doon sa dalawang complainants ngayong araw na ang dahilan nila ng pagfa-file ngayon is yung latest Supreme Court ruling na January 15 pa nag-lapse yung mga complaints, kaya pwede nang mag-file ngayong araw, February 2. Pero kung babalikan natin or kung matatandaan, yung inilabas na ruling ng Supreme Court noong July 25, 2025 na kung saan idineklara na unconstitutional yung articles of impeachment laban kay VP Duterte, nakapaloob doon sa SC ruling na yung 1-year bar rule ay matatapos ng February 5, which means February 6, 2026 pa yung possible na pagpa-file ng panibagong impeachment kay VP Sara Duterte. So ayun yung mga inaantay nating developments kaugnay dito sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Ayan po, hindi personal ang impeachment. Pananagutan 'to sa bayan. Kapag may dalawang reklamo na sabay na inihain, malinaw na hindi na tsismis kundi seryosong usapin ng tiwala at integridad. Ang posisyon ng Vice President ay hindi shield laban sa tanong ng publiko. Kung walang itinatago, walang dapat ikatakot. Sa demokrasya, ang pinakamataas na opisyal na ang unang umaharap sa investigasyon, hindi ang huling nagtatago sa impluwensya ng apelyido. Okay, Ramir Boulder po.